Kailangan nga lang natin sirain yun mga par para mas mapaganda natin yung bubbles at mas maging effective yung filtration ng ating sponge filter. Ito na nga ang dito ng ating project na aquascape mga par. Overnight na nga natin na istakan ng tubig tong aquarium natin mga par at medyo nag-cloudy na yung tubig at naging brownish. At yan nga ang posibleng epekto ng paglagay natin ng dripwood mga par. At habang inaantay nga natin dumating yung period na itatanim natin sa buong aquasoil mga par, igagawa muna nga tayo ng filtration. Meron nga ako ditong 2836 na aquarium sponge filter mga par. Meron din ako ditong airstone na magpapaganda sa buga ng bubbles ng ating air pump. Gunting na kakailanganin natin sa pag-customize mga par. Bali ang kailangan muna nating unang gawin dito mga par, i-disassemble natin tong sponge filter. Hilahin nga lang natin yung nasa taas mga par at kakalas na yung kusa. Pagkatapos nga niya matatanggal na din natin yung foam o yung sponge filter. Pagkatapos naman ibaklasin natin yung pinakailalim na base. Hilahin nga lang din natin mga par at maghihiwalay na yan. At yung tinuturo ko nga mga par, kailangan nga lang natin sirain yan at alisin. Dahil ipapasok natin yung airstone dyan sa may loob mga par. Ikat nga lang natin yung nasa gitna mga par gamit tong gunting. At kapag naalis na nga natin yan mga par, pwede na natin mailagay yung airstone. At swak na swak nga yan mga par. Ganyan nga lang siya kadali mga par at pwede na natin siyang i-assemble ulit. Para sa akin nga mas effective yung ganitong setup. Mas napapalakas na nga yung filtration mga par dahil mas maraming bubbles yung nagagawa. Mas control yung pagbuga ng bubbles mga par at hindi bulwak-bulwak. At subuko na nga to sa lahat ng aquarium tank ko mga par. Dahil lahat ng sponge filter ko ay nilagyan ko nga ng mga airstone. At abangan nga natin bukas mga par kapag dumating na yung period na itatanim ko mga par, isusubukan nga natin to para maipakita ko sa inyo. Para mapagkumpara nyo nga yung merong airstone sa wala. Happy fish keeping!